Maligayang pagbabalik sa Master Gray Recap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang American sci-fi thriller film na pinamagatang Time-Lapse. Nagsisimula ang pelikula nang makita natin ang isang pintor na nagngangalang Finn na sinusubukang magpinta ng canvas sa kanyang apartment. Nakatira siya sa parehong apartment kasama ang kanyang kasintahan, si Callie, at ang kanyang matalik na kaibigan, si Jasper. Si Finn din ang manager ng apartment complex na iyon, habang si Jasper ay addict sa pagsusugal. Noong araw na iyon, nakilala ni Finn ang security guard ng apartment, si Big Joe, na inimbitahan niya sa isang house party sa susunod na araw. Di nagtagal, tumawag ang may-ari upang ipaalam sa kanila na ang isa sa mga nangungupahan na tinatawag na Mr. B ay nahuhuli ng 2 buwan sa pagbabayad ng kanyang renta. Kaya, pumunta si Callie upang tingnan si Mr. B. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot. Sandamukal din ang mga dyaryo sa harap ng pinto na nagpapahiwatig na matagal na siyang hindi lumalabas. Gumagamit si Callie ng mga ekstrang susi para makapasok sa loob. Napunta sa kwarto ni Finn. Nag-uusap sina Finn at Jasper nang pumasok si Callie at dinala sila sa apartment ni Mr. B. Pumasok silang tatlo para makita ang isang dingding na puno ng mga Polaroid na larawan ng kanilang sala. Si Mr. B ay kinukunan sila ng litrato sa pamamagitan ng bintana ng kanilang sala. Iniisip ni Jasper na siya ay nag-espiya sa kanila, ngunit may mga bakanting larawan din ng silid. Bukod dito, nawawala ang ilan sa mga larawan mula sa koleksyon. Lumingon si Finn at nakita ang isang malaking makina sa parehong silid. Tila isang napakalaking kamera na direktang nakatutok sa bintana ng kanilang sala. Isang Polaroid na larawan ang lumabas dito. Nakita natin na ang coat rack mula sa kanilang sala ay natamba sa loob nito. Inisip nila na ang mga larawan sa dingding ay kuha mula sa kamera na ito. Maya-maya ay nasa apartment na sila nag-uusap nang biglang kumatok si Callie sa rack. Ang grupo ay tumugma sa larawan sa hitsura ng kanilang sala at ito ay isang perpektong tugma. Napagtanto ng grupo na ang kamera ay kumukuha ng mga larawan na tila 24 na oras sa hinaharap. Biglang kumukuha ng larawan ng kamera ng mag-isa. Tinitingnan nila ito para makita ito bilang larawan ng susunod na araw kung kailan sila magkakaroon ng party sa bahay. Gulat na gulat silang tatlo. Si Jasper ay hindi pa rin naniniwala na ang kamera ay kumukuha ng mga larawan ng hinaharap. Nahanap ni Callie ang journal ni Mr. B na nagsasabing nakita niya ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng kamera. Kaya, binalak niyang suwayan ang cardinal na tuntunin ng oras. Sinuri ni Finn ang mga larawan at nalaman na ang lahat ng mga ito ay kinunan sa eksaktong 8 p.m. Gayunpaman, ang dingding ay may ilang mga larawan na wala sa araw naan. Kakaiba, nawawala ang ilan sa mga larawan mula sa dingding. Pagkatapos, pumunta ang grupo sa storage unit ni Mr. B at nakita doon ang kanyang bangkay. Parang sunog ang bulok at mukha niya pero maayos naman ang damit niya. Iniisip ni Jasper na namatay siya dahil hindi niya sinunod ang cardinal rules. Nakabalik na sila ngayon sa kanilang apartment nang imungkahi ni Jasper na gamitin nila ang kamera para magsugal. Nagdududa si Finn sa ideya, ngunit sinusuportahan ito ni Callie. Sa gabi, may house party sila. Sina Jasper at Callie ay sumasayaw kasama ang mga panauhin, habang si Finn ay pumupunta sa lugar ni Mr. B. at kumuha ng larawan ng eksakto sa 8 p.m. Inihambing niya ang larawan ng Polaroid sa larawang kinuha niya, at ito ay eksaktong pareho. Maya-maya, may lumabas na picture mula sa kamera. Sa larawan, nakita niya silang tatlo na nakapost sa kamera. Ang isang papel na may mga resulta ng pagsusugal ay napaste sa bintana. Kinabukasan ay nagdududa pa rin si Finn sa ideya ngunit iminumungkahi ni Callie na kung hindi nila gagawin ang sinasabi ng larawan ay lalabag sila sa cardinal na panuntunan, maaari silang maging katulad ni Mr. B. Kaya't sinimulan ni Callie ang pagdidilig ng mga halaman ni Mr. B at kinuha ang kanyang pahayagan upang tila siya ay nasa kanyang bahay pa rin. Tinitingnan ni Finn ang canvas sa larawan at nagpinta ng hindi na kailangang pag-isipan ng anumang mga ideya. Samantala si Jasper ay itinatape ang mga resulta ng pagsusugal sa bintana araw-araw. Ilang araw ang dumaan at ang grupo ay kumikita ng maraming pera sa pamamagitan nito habang tinatakpan nila ang pagkawala ni Mr. B. Ngunit makalipas ang isang linggo ay nakatanggap sila ng isang larawan kung saan naghahalikan sina Jasper at Callie sa background habang si Finn ay nagpinta sa harap nila. Si Finn ay naiinis sa larawan ngunit kailangan nilang gawin ang sinasabi nito para sundin ang cardinal rule. Kaya noong gabing iyon ay naghalikan sina Jasper at Callie habang nagpipintura si Finn. Ngunit ang aktwal na halik ay nagpapatuloy ng masyadong mahaba dahilan para magalit at magselos si Finn.
Pumunta siya sa lugar ni Mr. B at nandoon na ang bagong larawan sa nakita nila si Jaspers na nagsusugal na buki na si Ivan na nakaupo sa kanilang sala. Ang grupo ay nabigla dahil si Ivan ay isang marahas na kriminal. Nang sumunod na araw si Jasper ay labis na kinakabahan. Nanatili siya sa sopa habang hinihintay si Ivan habang si Callie at Finn ay umalis. Maya-maya pagkaraang bumisita si Ivan at naghinala siya sa kamakailan laging nanalo. Si Jaspers ay binyantaan niya si Jasper na sabihin sa kanila ang kanyang sikreto. Sinabi sa kanya ni Jasper na maaaring sumakay si Ivan sa kanyang mga sugal at pabayaan silang mag-isa. Sa sandaling dumating sina Callie at Finn na may mga susunod na araw na larawan. Sa larawan si Callie ay nakahubad na nagpa-pose para sa pagpipinta ni Finn. At ang anino at nag-especially iya si Jasper sa kanila sa pamamagitan ng salamin, tinitingnan din ni Ivan ang larawan at pagkatapos ay umalis na siya. Sa sumunod na araw si Finn at Callie ay handa na para sa pagpipinta. Nag-post na si Callie para sa pagpipinta ni Finn. Ngunit sa saktong 8 ng gabi nakita nila si Ivan sa labas ng bintana, lumalabas na ang anino sa larawan ay kay Ivan. Ang larawan ay talagang si Ivan siya at ang kanyang gun na si Marcus ay nagbabanta sa grupo at alamin ang tungkol sa camera. Nakipagdeal sila ngayon ng grupo ay kailangang mag-post para sa mga larawan na may mga resulta ng pagsusugal araw-araw para si Ivan ay tumaya at kumita gamit ang camera. Ginagawa ng grupo ang sinabi ni Ivan, ibinigay nila sa kanya ang mga resulta ng pagsusugal sa loob ng ilang araw. Nang biglang isang araw ay napansin ni Finn na sa mga susunod na araw ang larawan ay may kakaibang pagpipinta. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang dali-daling ginawang bungo at mga crossbone sa canvas. Hindi ito karaniwang estilo ni Finn ng pagpipinta. Ang grupo ay nag-iisip na ang hinaharap na Finn ay sinusubukang bigyan sila ng babala tungkol sa isang bagay. Kaya si Jasper ay labis na kinabahan. Kinabukasan ay nagtago siya ng ilang mga armas sa paligid ng sala, sakaling may umatake sa kanila. Nagsesenay siya sa paggamit ng kutsilyo. Kinagabihan si Finn ay tumakbo papunta kay Big Joe sa gate na nagpretrabaho bilang isang police officer. Ngunit habang nag-uusap sila ay tinitigan sila ni Marcus mula sa kanyang sasakyan. Binigay ni Joe kay Finn ang kanyang card, isa na siyang pulis ngayon. Pagbalik ni Finn sa kwarto ay sinabi niya kay Jasper ang nangyari. Maya-maya si Ivan at Marcus dumating. Doon na naghihinala kay Big Joe, hinanap nila ang kotse sa pulis at tinanong ang tatlo tungkol sa koneksyon nila ni Joe. Nagbanta silang papatayin silang tatlo, ngunit nagsinungaling si Jasper sa kanya na nakita niya ang larawan para bukas kung saan si Ivan ay pinatay ni Marcus. Pinaghihinalaan ni Ivan si Marcus kaya pumunta siya sa apartment ni Mr. B para tingnan ang larawan at kumpirmahin ito mismo. Samantalang sinaksak ni Jasper si Marcus gaya ng kanyang sinasanay. Nang bumalik si Ivan ay nakita niyang patay na si Marcus at inatake siya ni Jasper gamit ang pamalo at pinatay din. Ang grupo ay itinago nila ang mga katawan sa unit ng imbakan ni Mr. B. Nakita nila na ang bagong larawan na nandoon si Jasper na nakaupo sa sopa na may tambak na pera sa harap niya. Kinukuha nila ang lahat ng pera sa pagsusugal ni Ivan kaya ngayon ay mayroon na silang milyon-milyong dolyar. Nang gabing iyon, iminungkahi ni Finn na hinati nila ang pera at umalis ng bansa, ngunit ang dalawa ay tutol sa ideya. Sa gabi ay may kumakatok sa kanilang pintuan. Ang kaibigan at kasamahan ni Mr. B na si Dr. Heidecker. Ang naghahanap kay Mr. B, gayunpaman si Jasper ay hindi makapagpatuloy sa kanilang kwento tungkol kay Mr. B kaya tinutukan sila ng baril ni Dr. Heidecker at pinilit silang umamin. At sinabi nila na may iniwan si Mr. B na isang liham bago siya namatay. Sa liham na sinabi niya sa kanya tungkol sa pagiging matagumpay ng kamera at tungkol sa kanyang pagkamatay. Pinadalhan din siya ng isang larawan. Ito ay isang larawan ng grupo sa sala na may sombrero si Mr. B sa background at mga talsik ng dugo sa mga bintana. Nakita niya ang larawan at naisip niya na malapit na siyang mamatay kaya nagkulong siya sa kanyang storage unit. Dinala nila siya sa unit at napagtanto ni Heidecker na hindi kagagawa ng cardinal rule ang pagkamatay ni Mr. B. Inabot niya ang mga istan sa cabinet at namatay dahil may nabuhos na kemikal sa kanya. Aksidente lang sinabi ni Heidecker sa kanila na ang larawan para bukas. Nagulat si Finn at Jasper nang malaman na ang camera ay maaaring mag-click ng mga larawan higit sa 24 na oras ng maaga. Ngunit sa kasalukuyan ay nakatakda ito sa 24 na oras sa hinaharap at ang timer ay palaging nakatakda sa 8 p.m. Alam na si Heidecker ay wala ng silbi sa kanila kaya pinatay siya ni Jasper gamit ang baril ni Ivan. Itinago nila ang kanyang katawan doon at bumalik sa kanilang lugar ay sinisisi ni Finn si Jasper sa pagpatay sa isang inosenteng babae kaya nagpasya na siyang umalis sa kanilang lugar. At 8 p.m. kinukuha ni Jasper ang larawan na may tambak na pera habang si Callie ay pumunta upang tingnan ang larawan para bukas. Nasa larawan si Finn bitbit ang kanyang malita.
upang umalis sa lugar at tumakas. Pumunta siya sa lugar ni Mr. B kung saan nakaupo sina Jasper at Kali sa pagkabalisa. Ang mga susunod na araw na larawan ay larawan nina Kali at Jasper na nagtatalik habang si Finn ay natutulog sa sopa sa likod. Si Finn ay galit na galit nang makita ito si Kali ay tumakas mula sa doon. Ipinakita ni Finn kay Jasper ang isang engagement ring na binili niya para kay Kali matagal na ang nakalipas. Habang nag-uusap si Finn ay hinampes siya ni Jasper sa ulo. Kaya nawalan siya ng malay. Hinailan niya si Finn sa storage unit at itinali siya doon. Gusto ni Jasper mangyari ang sinasad ng larawan kahit ano pang mangyari pagkatapos ay pumunta si Jasper sa apartment at naghintay hanggang bukas ng 8 p.m. Kinabukasan, nagising si Finn sa storage unit, sinunog niya ang mga lubid at pinalaya ang sarili. Kinuha niya ang mga susi mula sa mga bulsa ni Mr. B at tumakas mula sa storage unit. Kumuha ng isang balde ng tubig at pumunta sa lugar ni Mr. B. Tinawag niya si Jasper mula roon at binanta ang babuhusan ng tubig ang kamera. Gusto ni Finn na hayaan ni Jasper na umalis sila ni Kali at lumipat sa ibang lugar. Tinawagan ni Jasper si Kali sa labas at itinutok ang baril sa kanya. Para pagbabantaan si Finn na papatayin si Kali ngunit hindi ito umubra at tinanong ni Finn si Kali na tingnan ang bulsa ni Jasper kung saan nakita niya ang singsing at natuwa siya. Pagkatapos kinuha niya ang baril kay Jasper at binuksan ang pintuan para kay Finn. Silang tatlo ay nasa apartment. Sinabi ni Finn kay Kali na ipack ang kanyang mga damit. Plano nilang tumakas sa lalong madaling panahon ngunit habang ginagawa ni Kali iyon ay inaatake ni Jasper si Finn. Muntik na niyang patayin si Finn nang biglang sumulpot si Kali mula sa likuran at pinatay si Jasper para iligtas si Finn. Pagkatapos ay pumunta si Kali sa kusina para kumuha ng yelo ni Finn para sa kanyang mga pinsala. Ngunit nang tignan siya ni Finn ibang drawer ang binubuksan gumawa ng dahilan si Kali ngunit naramdaman ni Finn na may mali. Dinala siya ni Finn sa kanilang silid at iniwan siya doon na may dalang yelo. Ngunit dumating si Finn upang tingnan siya at nakita niya si Kali na nagpo-pose sa camera. At meron dalawang notes na nakadikit sa bintana. Nagulat si Finn nang makitang kumukuha ng picture ang camera dahil 8 AM pala sa buong panahon. Akala niya 8 PM lang kumukuha ng pictures ang camera. Tinanong niya si Kali tungkol dito at dito na nalaman ang lahat. Bago ang mga kaganapan sa pelikulang si Finn at Kali ay nagkakaproblema sa kanilang relasyon. Si Finn ay nilalayo ang kanyang sarili kay Kali at si Kali ay hindi nakakaramdam ng pagmamahal kaya nakipagtalik si Kali kasama si Jasper. Ang hindi nila napagtanto ay ang camera ni Mr. B kumukuha ng mga larawan ng kanilang kakulaitan sa buong oras. Noong si Kali pumasok sa apartment ni Mr. B for sa unang pagkakataon at nakita ang machine at ang mga larawan. Nakita din niya ang mga larawang kuha noong kakulaitan nila ni Jasper kasama dito ang litrato nilang nagtatalik. Gusto niya itong itago kaya tinanggal niya ang mga larawang iyon at napagtanto niya na ang makina ay nakatakdang kumuha ng mga larawan sa 8 AM at 8 PM. Ngunit inilihim ni Kali ang 8 AM na bahagi dahil nakita niya ang isang larawan ng kanyang sarili mula kinaumagahan na nakatayo na may mga tala na may nakasulat na not quote stand over. Tinago niya ang mga larawan noon nakalipas na mga linggo. Nagpa siya din na itago ang 8 AM para mapunta ang impormasyong iyon ng palihim sa kanya. Ang mga tagubaylang ito ay para matulungan siyang maibalik si Finn sa kanya. Sa lahat ng oras na ito kapag nagdidilig siya ng mga halaman sa lugar ni Mr. B sa umaga, palagi niyang kinukunan ng 8 AM na larawan na may mensahe mula sa kanyang hinaharap na sarili. Isang umaga, nakuha ni Kali ang 8 AM picture na hinalikan ni Reed si Jasper ng napakatagal. Kaya pagdating ng 8 PM, sinunod niya ang tagubaylang iyon at pinatagal ang halik. Siya ay ginantimpalaan ng pagselos ni Finn. Ang gusto lang niya ay ipaglaban niya ang kanilang relasyon. Noong nakaraang araw, nakatanggap na ng mensahe si Kali noong 8 AM na humihiling sa kanyang sarili na ipagpalit ang larawan ng araw na iyon kasama ang sex photo, kaya sinunod niya ang mga tagubilin. Ang layunin ay pagsalusin si Finn at ipaglaban ang kanilang relasyon, at ito ay naging matagumpay. Ngayon, ipinaglaban niya ang kanilang relasyon ng mas mahirap kaysa sa nakita niya. Matapos maihayag ang katotohanan ni Kali, tinanggihan siya ni Finn. Napagpasyahan niya na ang lahat ng ito ay mali at kailangan niyang sirain ang makina. Ngunit binaril muna siya ni Kali at pinatay siya. Lumilikha ito ng tumalsik na dugo sa bintana. Tulad ng sa larawan ni Heidecker. Gusto niyang maglagay ng mensahe para sa 8 PM na nagsasabing huwag mahuli sa bintana. Iniisip niya na kung magpapadala siya ng mensahe sa kanyang sarili sa bintana kapag kinunan ang larawan. Magpapadala ito ng mensahe sa kanyang sarili 24 na oras ang nakalipas, na pumipigil sa mga kaganapang na mangyari. Habang hinihintay niyang lumabas ang camera, si Joe, ang pulis, ay nagpakita at hiniling sa kanya na buksan ang pinto.
Nakita niyang patay ang mga tao sa bulwagan kaya dinala niya si Kali, at mapayapang umalis si Kali. Tiwala na matatapos ang lahat ng ito kapag nakita ng nakaraan niyang sarili ang mensaheng na tape niya. At magre-reset ang timeline. Inakay ni Joe si Kali palabas ng bahay para arestuhin siya. Ngunit sa sandaling iyon, ang notes na iniwan niya ay nahulog sa bintana. Sinubukan ni Kali na tumakbo pabalik upang ilagay muli ang mensahe, ngunit kinaladkad siya ni Joe palayo. Kinukuha ng kamera ang 8 PM shot at bago mabuo ang imahe, naputol ito sa itim at diyan nagtatapos ang pelikula. Hindi mababago ni Kali ang kaganapan dahil ito ay predestinasyon, naganap na ang causal loop, hindi na ito mababago. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin. Salamat sa panunood.